Magandang hapon mga kapatid. So magmula po nung nakarang linggo yata, nagkaroon na po tayo ng Bible study kahit sa hapon. Kasi para hindi tayo grabyado sa umaga. Sa umaga, ang pinag-aaralan ay aklat ni Pablo sa mga taga-Roma, Romans. Nasa ikalabing isang kabalata na. Pero dito sa unang Korinto, naumpisa nung nakarang linggo yung introduction ng sulat na ito. So tayo ngayon ay pupunta sa mismong unang kabanata ng 1 Corinthians. So makikita natin, mga kapatid, dito sa ating mapa, yung lugar ng Corinth. Yun, nasa mapa na. Ito ay isang lugar na tulad ng ating pinag-aralan na nakarang sa linggo. Ito ay isang magandang lugar. Dinadaanan ng lahat ng kalakal sa lahat ng direksyon sa lugar po ng mga Grego, no? Kaya ito isang mayamang lugar. At ngayon din na iglesia, ito yung mayamang iglesia rin. Kumpara doon sa Macedonia, sa taas, yung mga kapatid doon ay mga dukha. Pero itong Corinto, hindi sila dukha, in other words. So, kahit ang unang panahon, iba-iba yung antas na pamumuhay ng mga Kristiyano sa iba't ibang lugar. So, punta na po tayo sa unang kabanata. Kung meron kayong mga Biblia, sundin na lang po yung sa Tagalog, ano? Napakarami nating Biblia diyan. Paul, called to be an apostle of Jesus Christ, through the will of God and Sosthenes, our brother. Mahalaga po rito yung sinasabi ni Pablo kung sino siya. Siya apostle ng ating Panginoon Jesucristo. Ito salitang apostle, maraming mga salita sa Biblia, hindi nila sinali. So yung original na Grego ng apostle, apostolos. Apo, from, stelo, to send. So sila ay sinugo. Ibig sabihin, a basic definition ng apostle, one was sent forth. So ito ay sinugo. So in other words, ito ay generic. Basta ikay sinugo, kahit sila pa nagsugo sa'yo, sa mga Grego, ikay isang apostol. Kaya lang, sa Bagong Tipan, ginamit ang salitang apostle sa espiritual na kahulugan. Kaya dito sa Hebreo, chapter 3, verse 1, ang ating Panginoon ay tinawag na apostle. Pero hindi siya katulad ni Pablo. Sapagkat ang ating Panginoon ay sinugo ng Diyos. Basahin natin. Kaya mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, isaalang-alang ninyo na si Jesus ang apostol at pinakapunong pari na ating pagpapahayag. Sabi niya, apostle. So hindi sinugo yung sarili niya. Sinugo siya ng Diyos. So sa ganung kahulugan, siya isang apostol. At yung 12 alagad ng ating Panginoon sinugo niya, sila yung mga apostle kanya. So sila yung sinugo. So ibig sabihin ng salitang apostle ay sinugo. Kaya nga kung para malinaw sa atin ang pagbabasa, si Pablo na isang sinugo ni Jesucristo. Yun ang ibig sabihin, no? So mas madaling maintindihan. Kaya nagkakaroon tayo ng hindi na problema kasi ito hindi sinalin. Hindi natin lang kung kahulugan, no? Maliban lang na tayo magsaliksik at basahin ng Biblia o mga ganitong ginawa ng mga tao na bibigay ng kahulugan, hindi natin maunawaan kung ano yung apostol. So siya'y sinugo ni Jesus kanya. Ito yung mahalaga dahil nung panahon na yun, wala pa nakasulat na Bagong Tipan. Kung hindi ka sinugo ng Panginoon, wala kang maituturo. Dahil yung mga sinugo ng Panginoon, sila'y pinatubayan ng Espiritu Santo sa buong katotohanan. Kaya, kung hindi ka sinugo, ano ituturo mo? Kaya ikay sinugo ng ating Panginoon at sila'y pinatubayan ng Espiritu Santo dito sa John chapter 16, verse 30. Yung kausap ito ng Panginoon ay yung kaya 12 alagad. Later on, tinawag sila 12 apostle kanya. So, bahal kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kaya nga meron silang naituturo dahil ito'y pinapahayag sa kanila ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi nga naman bagay na kanyang marinig,
Yun ang kanyang sasabihin at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Kaya nga, maliban na sila'y sinugo ng Panginoon, anong ituturo nila? Wala pa naman nakasulat na bagong tipan. Kaya mahalaga sabi ni Pablo, ako'y sinugo ng Panginoong Jesucristo kanya. At ito'y kalooban ng Diyos. So hindi ito ayon sa kalooban ng tao. Yun sa Galatians chapter 1, yun ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galacia. Hindi mo kanya naging sinugo ng kalooban ng tao, kahit ito'y sinugo ng Panginoon. So sinugo ng Panginoon, ito'y kalooban ng Diyos. So yan ang pagpapakilala ni Pablo sa kanyang sarili. Siya'y sinugo ng Panginoon. Sinasabi lang niya kung sino siya at ano ang kanyang katungkulan po. So, yung salitang apostle, apostolos, sabi nga natin kanina, ito'y ginagamit sa mas malawak na kahulugan kung minsan. Kapag ka nagkakaroon ng usapan kung ilan ang mga apostle, nagkakaproblema. Alam natin na mga sinugo ng Panginoon, 12, dahil namatay si Judas, di ba? At pinalitan siya ng Matthias. Later on, nadagdag si Pablo. So lahat ng mga sinugo ng Panginoon ay 13 lang. Pero si Pablo at si Barnabas, sa Acts chapter 14 verse 4, at saka verse 14, tinawag silang mga apostol. So hindi ito ginagamit sa kahulugan na sila'y sinugo ng Panginoon. Dito sa Gawa chapter 13 verse 2, sila'y sinugo ng iglesia sa Antioch, sa natin. As they ministered to the Lord, sila'y naglilingkod sa Panginoon, and fasted. Ito pong fasting, ito ay hindi utos. Ito'y nakaugalian ng mga Kristiyanong walang panahon. The Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. So mayroong gawain na ibibigay sa kay Paulo at Barnabas ang Banal na Espiritu. And when they had fasted and prayed, they laid their hands on them and they sent them away. So sila'y sinugo. Kaya tinawag sila mga apostol sa Acts chapter 14, verse 4, verse 14, dahil sila'y sinugo. So sa salita ng mga Greg, walang misteryo. Dahil sino mang sinugo ay tinatawag na apostol, regardless kung sino nagsugo sa iyo. Pero dito kay Pablo, sinugo ng Panginoon. So meron siyang specificong pagkagamit. Sila'y sinugo ng ating Panginoon, kaya tinawag na apostle. Pero yung salin, pasinin po niyo yung to be, ay nang-italicize. Wala sa Biblia yun, dinagdag lang ng nagsalin. Pero pasinin natin, mali yun. Pag sinabi called to be an apostle, hindi pa siya apostol. Pero nang sumulat si Pablo, siya apostol na. Kaya ang tamang salin niya ay called apostle kanya. Siya bakit sinugo siya ng Panginoon. So sinasabi ng mga dalabasa, ang dapat na salin ay called apostle kanya. Tinawag na siya ng Panginoon. At sinugo na siya sa mga lugar na mga hintit, si Apostle Paul. So siya'y tinawag na apostle, hindi siya tinawag para maging apostol. Tutulad na sinasabi ng salin din. So siya'y apostol na. Nang sulat niya, ang sulat niya sa mga taga-Korinto, at nang siya mangaral sa Korinto sa unang pagkakataon, siya isang apostol na, mga kapatid. So, siya'y sinugo ng Panginoon. Siya'y apostle sa mga Gentiles. Si Apostle Paul, hindi siya nakasama ng 12. Wala pa siya noon. So mga kapatid, nung palitan nila si Judas, ang papalit sa kanya si Matthias. At ang requirement ng papalit kay Judas ay yung bahagi ng mga nakasama nila mula sa bautismo ni Juan kanya hanggang sa pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoon. So yan ang qualification ng isang pwedeng maging apostol ng ating Panginoon. At ang pinili ay si Matthias. Kanya. Pero later on, si Apostle Paul ay tinawag rin ng Panginoon. So hindi niya nakita ang pagkabuhay ng maguli ng Panginoon. Pero by necessary inference, parang nakita niya dahil nagpakita ang Panginoon sa kanya sa daan habang siya patungo sa Damascus. At itong sabi, but the Lord said to him, go, for is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and children of Israel. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake.
Sa verse 21, then he said to me, depart, for I will send you far from here to the Gentiles. So, si Apostle Paul, hindi naman ibig sabihin na siya apostol sa mga Gentil, hindi siya nangaral sa mga Hudyo. Ibig sabihin, siya nangaral sa lugar ng mga Gentil. At si Pedro ay nangaral sa lugar ng mga Hudyo. So, basically, ito sa lugar sa Israel, si Apostle Paul sa lugar ng mga Gentiles. Ganyan. So, kung tutuusin, mas malawak yung naging gawain ni Apostle Paul. So, yun ang makikita natin. Siya pinili ng Panginoon sa takdang panahon upang siya maging apostol niya, sinugo niya sa mga Gentiles. So, ang kanyang gawain ay sa lugar ng mga Gentiles. Maganda sana kung meron tayong panahon, pag-aralan natin kay iba-ibang pangangaral ni Apostle Paul. So, sino-sinulatan niya? Basahin na, to the church of God, which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. With all who in every place call on the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. So marami rin salita rito, hindi sinalib. Alam mo, ano yung sanctified? Ganyan. Ano yung ibig sabihin nun? Ano yung ibig sabihin ng saint? Ano yun? Lalo tayo natin, nakagisa nating pananampalataya ay Roman Catholic, di ba? Meron tayong perception sa kung sino yung saint. Pero hindi lang kahulugan ang sinasabi ng saint sa talatang ito. So, ang sinulatan ni Pablo ay ang iglesia ng Diyos na nasa Corinto. So, bakit tinawag na Church of God? Mayroong malaking grupo ng denominasyon na tinatawag na Church of God. Halimbawa, yung kay Mr. Soriano, tinatawag na Church of God. At maraming Pentecostal na grupo na tinatawag na Church of God. Meron din mga parang sa Batista na tinatawag na Church of God. Pero bakit tinawag na Church of God? Meron bang mali sa Church of Christ? Wala, pero walang yun. Tingnan nyo, ang salitang church, ito ay katipunan ng mga tinawag o called out body, o kapulungan ng mga tinawag na sila'y nasa Diyos. Dahil sila'y tinawag ng Diyos. Mula sa kasalanan, patungo sa kaligtasan, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tinatawag ng Church of God to emphasize na hindi ito galing sa tao. O ito'y tinatag ng tao, ganyan. Hindi gano'n. Ito'y galing sa Diyos. Yan makikita natin. So, ang iglesia ay galing sa kaisipan ng Diyos. Ang iglesia ay tinayo hindi ng tao, kundi ng Diyos. Sapagkat ang nagtayo rito ay ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay hindi siya tao lamang, siya ay Diyos. Kuminsan, ginagamit ang Church of God, pero yung salitang Diyos, hindi naman siya tumutukoy sa Ama, kundi sa ating Panginoon. Di ba? Sa Acts chapter 20, verse 28. Doon sa bagong salin, kaya ito ayaw gamitin ng iba. Kasi hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Basahin natin sa Tagalog. Yung bagong salin, maganda eh. Ganyan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawang, sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa, na tamang salin, upang pangalagaan ninyo iglesia ng Diyos, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ito po salitang niya. Sino yun? Hindi naman ang Ama. Bakit? Hindi naman namatay ang Ama. Sino namatay? Ang ating Panginoon. So, yung sino tinutukoy na Diyos? Ang ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon ay Diyos, hindi lang sa tao. Sa Diyos na nagkatawang tao. So, tinatawag sa Church of God dahil ito'y galing sa Diyos. At ang nagtatag dito ay ang Diyos na nagkatawang tao. Yan ang ating Panginoon sa Kristo. So, dito nanggaling sa plano ng tao, hindi nanggaling sa kaisipan ng tao, ito'y galing sa Diyos. Pwede ba natin tawagin ng ating kapulungan na Church of God? Pwede. Pareho lang na Church of Christ. Specific lang yung Kristo dahil siya nagtatag. At siya binigay ng karangalan ng Ama. Di ba? Kaya tinawag siya Church of God. Huwag natin paglabanin yung dalawa. Pareho lang sila eh. Sino ba nagsulat ng Church of God? Si Pablo. Sino nagsulat ng Churches of Christ? Si Pablo. So, by necessary influence, iisa lang ang tinutukoy niya. Yung iglesia na galing sa Diyos at tinatag ng ating Panginoon. Ba't natin pinapaliwanag? Para maintindihan natin. Kaya Church of God,
ito'y galing sa Diyos, hindi galing sa tao yan. Dapat hindi tayo niligtas ng tao, niligtas tayo ng Diyos. So, balik po tayo sa sanctify. At ano ibig sabihin nun? Kailangan paka-interesante na pag-aralan ang mga salita. Dahil maraming salita sa Biblia, hindi nila isinalin. Ang salitang sanctified at saka sa saints, galing sa salitang gano'n na agyaso. Ano yun? Sabi dito, the separation of the believer from the world in his behavior. So pag tayo iniwalay ng Ama sa pamagitan ng salita, nagbabago ka rin. Inihiwalay mo ng sarili mo kanya sa mga bagay na hindi tama. At yung sumasampalataya na iniiwan niya yung mga bagay na yun, yan ay isang saint, kanya, sanctified. At kinikilala si Kristo yung ating Panginoon. So in other words, tayo mga Kristiyano, tayo hiniwalay. Tayo hiniwalay ng Diyos. Kaya we are sanctified. Tayo hiniwalay ng Diyos. At pag naging Kristiyano na tayo, umihiwalay rin tayo kanya sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kaya we are called saint. Hindi ibig sabihin na tayo walang kasalanan, wala namang taong gano'n. Ibig sabihin, tayo saint dahil tayo hiniwalay. So, ibig sabihin ng saint, iyahang hiniwalay. So, when originally, tayo hiniwalay ng Diyos. Wala sa kasalanan, patungo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi na nangyari. Tapos tayo mismo, dahil hiniwalay na tayo ng Panginoon, ng Diyos, mula sa pagkakasala, hinihiwalay rin natin ng ating sarili mula sa mga kasalanan kanya. Kaya ibig sabihin ng salitang saint. Kaya itong mga taga-Korinto, tinawag silang banal. Hindi siya kahulugan na wala silang kasalanan o hindi tayo nagkakamali. Walang gano'n. Dahil kung tayo maaaring hindi magkamali, hindi natin kailangan ng Diyos. Ba't tayo maliligtas kung hindi naman tayo nagkakamali? So, kailangan natin palagi ang Panginoon dahil tayo ay nagkakamali. So, yung saint, galing po sa Agios, kawangis ng isa, tayo hiniwalay. Sa mga Grego, ang kahulugan nito, sila hiniwalay para maglingkod sa kailang mga Diyos-Diyosan. So, tayo hiniwalay ng Diyos sa kahulugan spiritual, tayo hiniwalay ng Diyos mula sa kasalanan, at tayo ay nilagay ng Diyos para maglingkod sa Diyos. Kanya. So we are separated from sin to serve God. Yan ang isang banal. So tayo mga Kristiyano, tayo banal. Hindi sa dahil wala tayong kasalanan, tayo nagkakamali. Iniwalay tayo ng Diyos mula sa kasalanan para maglingkod tayo sa Diyos. Ngayon, dahil iniwalay tayo ng Diyos sa kasalanan, mamumuhay rin tayo sa ganung paraan. Kanya. So dito sa Efeso, sa ika-4 na kapitulo, so para maintindihan natin yung saint, hindi yung kahulugan ng mga Katoliko na Kristiyan natin. Sa Efeso, ika-4 na kabanata, sa unang talata, kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo lumakad na nararapat sa pagkatawag na siya'y tinawag. Saan ba tayo tinawag? Tayo tinawag mula sa pagkakasala patungo sa kaligtasan kanya. O patungo sa paglilingkod sa Diyos. So, kaya lumakad tayo sa ganung paraan, sabi ni Paulo. So, yung mayroong dalawang step ng paghihiwalay. Yung una, ang Diyos. Pagkatapos tayo, inihiwalay din natin ang ating sarili sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng saint. Kaya kung sinari na yan, walang problema eh. Those who are separated in Christ Jesus, kanya. So tayo hiniwalay sa pamagitan ng ating Panginoon. Hiniwalay tayo sa pagkakasala para tayo maglingkod sa Diyos. So yun ang sinulatan ni Apostle Paul. So dito may sinasabing call on the name of Jesus Christ. Parang siguro, tama yan. Call on the name of Jesus Christ kasi copy-paste lang ito eh. Anong ibig sabihin tayo tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon? Yung mga born again, hindi naman na sila pinagtatawanan. Ginawa ng literal. Kahit anong gawin nila, oh, praise the Lord. Kahit anong praise, hindi na sinasabi niya. Ang ibig sabihin ng tumatawag tayo sa pangalan ng Panginoon, tayo ay nag-a-appeal sa kapamahalahan ng Panginoon. Ganyan. Lahat ng ating ginagawa, tinitiyak natin na ito'y kalooban ng Diyos. So, calling on the name of the Lord, Jesus Christ our Lord, ganyan. Kasi ito'y mga tao
na palaging umaapil sa kapamahalaan ng Panginoon sa anumang bagay na kailang ginagawa niya. Lalo sa spiritual ng mga bagay, ginagawa natin ang mga bagay-bagay na mayroong kapamahalahan ng ating Panginoon. So, hindi tayo gumagawa ng ating sariling paraan. Sumusunod lang tayo sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng who call on the name of Jesus Christ. Kanya, tignan ninyo. Sa Colossians chapter 3, verse 17. And whatever you do in word, kung ano ang ating sinasabi, or deed, kung ano ang ating ginagawa, saan galing yun? Do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Do all in the authority of the Lord Jesus. Yun ang sinasabi no? Hindi natin kailangan bigkasin yung pangalan ng Panginoon. Hindi. Pag ginagawa natin ang bagay na mayroong autoridad ng Panginoon, yan ang ibig sabihin ng call on the name of Jesus Christ our Lord. Kaya nga yung iba mga grupo ng pananampalataya, hindi sila maliligtas. Dahil hindi sila tumatawag sa autoridad ng ating Panginoon. Gumagawa sila ng sarili lang paraan na hindi pinag-uutos ng ating Panginoon. Hindi. Ito yung mga taong sumusunod sa utos ng ating Panginoon. In other words, wala silang gagawin lalo sa spiritual ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. So, dinidescribe niya kung sino yung saint. Ito yung mga hiniwalay na palaging umaasa sa kapamahala at autoridad ng ating Panginoon sa lahat ng mga bagay na kailang sinasabi, tinuturo, o sa lahat ng mga bagay na kailang ginagawa niya. Palaging kalooban ng ating Panginoon. Pero pasinin natin yung scope ng sulat. Both theirs and ours, kanya. Yun, sino yung theirs? Hindi sulalatan yun. Third person yun eh. Sino yung ours? Si Pablo at yung kausap niya kanya. In other words, itong sulat na ito ay hindi lamang para sa mga taga-Korinto. Ito'y para sa mga Kristiyano. Pag binabasa natin ang sulat na ito, bagamat hindi sunulat sa ating, matututo tayo sa mga bagay na kapaloob at tayo titibay sa ating pananampalataya. Actually, lahat naman ng sulat sa Bagong Tipan, ganoon, hindi naman sinulat sa atin. Isa meron na kausap na Jehovah's Witness. Sabi niya sa akin, sinulat pa sa'yo, kanya. Sabi ko, hindi. Pinalikan ko lang. Sinulat pa sa'yo, ako. So, kung yun na sinasabi mo, wala tayo pwedeng sundin sa Bagong Tipan. Hindi, ito'y sinulat sa mga Kristiyano. Kung ang sinulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia ay mga Kristiyano, tayo rin ay mga Kristiyano. So, kung sinasabi ni Pablo doon, para sa atin din. Katulad na sulat na ito. Parang sinusulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, para sa atin din. Although specifically, ito yung mga bagay na ginawa sa iglesia sa Corinth. Pero natututo tayo kanya. Lalo ito yung sulat na, ang purpose ng sulat na ito ay para iwasto yung mga pagkakamali ng mga kapatid sa Corinto. So ito po ay isang greetings. Grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Ito ba galing kay Pablo o galing sa Diyos sa pamagitan ni Pablo? Ito yung mga bagay na galing sa Diyos. Hindi na pwedeng ibigay ni Pablo. So ito isang palaging ginagamit ito ni Pablo. So ito'y galing sa Diyos sa pamagitan ni Pablo. Makikita natin. So itong ibigay siya ng biyaya para sa kanila. Saan galing yun? Sa Diyos. At yung kapayapaan na galing sa Diyos na ating Ama at ang ating Panginoong sa Kristo kanya. Yun yung sinasabi niya. Ito ang ating sinasabi, ang ating nature ng ating relasyon sa Diyos. Lahat ng biyaya at kapayapaan ay galing sa Diyos. Kanya. So yung grace, blessing, galing sa Diyos yung kanya. At yung peace, na ibig sabihin ay serenity, galing sa Diyos yung kanya. Kaya yung kapayapaan na hindi maunawaan ng mga tao kanya. For instance, yung kapayapaan ng mga kapatid na pinatay dahil sa kailang pananampalataya. Hindi galing sa tao yun, hindi galing sa Diyos. Dahil doon sa pag-asa na alam natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Yun na nagbibigay sa atin ng serenity, ito'y galing sa Diyos. So ito'y greetings si Apostle Paul na sana ito'y maibigay sa inyo kanya. Magpatuloy yung biyaya na una nilang nakamtan nung sila'y
sumunod sa Ebanghelyo. Yun ang unang biyaya. So magpatuloy sana ang biyaya yun galing sa Diyos at yung kapayapaan kanya. Nagaling din sa biyaya ng Diyos. So ito yung greatest si Apostle Paul. So dito sa ika-4, I thank God, my God, always. Minsan tinanong ko ni Brother Tomas noon, bakit Diyos niya yung ganyan? So sinasabi lang ni Pablo ang kanyang personal relationship sa Diyos, ang aking Diyos. Kanya. Tayo lahat, meron tayong personal relationship sa Diyos. Si Pablo meron, kaya my God, ganyan, always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus. So yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa pamagitan ng ano yun? Yun ang kaloob ng kaligtasan. Kaya si Pablo ang nagsimula sa Corinto. Kaya malapit sa kanya yung mga tao ito dahil kaibigan niya yung mga kaya, kilala niya. Siya nagsimula ng gawain sa Corinth kanya. So ito yung biyaya ng Diyos. Ano yun? Yun ang kaligtasan. Doon sa Ephesians 2:8, for by grace, biyaya, you have been saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest anyone should boast. So ang ating kaligtasan, ito'y galing sa Diyos. Actually, hindi man tayo karapat-dapat doon sa biyaya dahil tayo ay mga makasalanan. Pero sa pamagitan ng ating Panginoon, ng kanyang kamatay sa krus, nagkaroon tayo ng pagkakataon na yung ating mga kasalanan ay patawarin ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating pananampalataya nung tayo sumunod. So yun ay biyaya. Hindi galing sa atin yun. Yun ay galing sa Diyos. So pag sumunod tayo sa kanyang Ebanghelyo, pupunta sa atin yung biyayang yun. So yung biyaya, hindi siya unconditional. Pero kondisyon yun. Laging ganun ang biyaya. Kahit anong biyaya, may kondisyon. Pag pinag-usapan natin ng biyaya, hindi natin pinag-uusapan ng halimbawa yung sweldo, kung saan ka nagtatrabaho. Hindi biyaya yun. Karapatan mo yun. Ang biyaya, ibinigay sa'yo na hindi ka na magkarapat-dapat. Yan ang biyaya. Halimbawa, nang tumasa yung boss, binigyan ka ng 1,000, biyaya yun. Hindi mo naman pinagtrabahuhan yun eh. Galing yun sa kanyang kaputihan ng kanyang sarili, kanya. So, ganoon din ang biyayang ito. Ito'y galing sa Diyos, kanya. Hindi galing sa ating sarili, kaya hindi tayo pwede magmalaki sa harapan ng Diyos. Kasi sila nagbigay sa atin, no? Kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya sinasabing, it is the gift of God. Kaya tandaan natin, bawat kaloob, alam ang klaseng kaloob, ay may kondisyon. Isa simple halimbawa lang. Dumating yung kaibigan mo galing abroad. Meron siyang pasalubong. Ano sasabihin niya? Pupunta ka sa bahay, may pasalubong ko sa iyo. May kondisyon. Paano kung hindi ka pumunta? So, di mo makukuha yung pasalubong mo, di ba? So, bawat biyaya, kaloob, ay may kondisyon. So, itong biyaya ng Diyos, na kaloob ng kaligtasan, ay may kondisyon. Ginawa po yun naman taga-Korinto. Makikita na sa gawa. Chapter 18. Sila katulad natin, sila sumunod sa Ebanghelyo. Basahin natin. Dito yung kasaysayan ng pagsisimula ng iglesia sa Corinth. Sa chapter 18, verse 8. Katulad natin, si Crispo, ang pinuno sa sinagoga, ay nanampalataya sa Panginoon kasama ang kanyang buong sangbayan at marami ang mga taga-Korinto dahil sa pakikinig kay Pablo ay nanampalataya at nabautisman katulad natin. Dahil kayo siya mampalataya at nabautisman, mangyari sa iyo. Tatanggapin mo ang biyaya ng kaligtasan. So may kondisyon. So siya nagpapasalamat doon. Tingnan nyo. Was, past tense. So nagyawa na nila yun. Kaya sila yung mga Kristiyano. Which was, kanya, given to you by Christ Jesus. So hindi siya particular na biyaya ng Diyos. Yun ang biyaya ng kaligtasan. Kaya marami biyaya ng Diyos, siyempre. Pero yung unang biyaya ay tayo naligtas sa pamagitan ng ating Panginoon, sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Sa paanong paraan? Si Kristo yung namatay para tayo maligtas. Kung di namatay ang Panginoon, hindi tayo maliligtas. Sa Matthew chapter 26 verse 20, na sila ito yung kauna-unawang Lord's Supper na ginawa nila, siya pinaliwalag ng Panginoon kung anong ibig sabihin o sino yung simbolo ng grape juice. Sabi niya, ito ang dugo ng aking tipan kanya. Ito ang dugo ng bago, basahin natin eksakto.
Ito ay eksakto, parang nalita. Sapagkat itong aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatamat ng mga kasalanan, ganyan. So, nabuhos ang dugo ng Panginoon na namatay sa krus. So, dahil sa pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoon, mayroong pagkakataon na tayo mapatawad. Kailan? Nang tayo sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo tayo ng bautismuhan, hindi yung tubig ang naglilis ng ating kasalanan, kundi yung dugo ng ating Panginoon. In other words, ang paraan para yung dugo ng Panginoon ay may umepekto sa atin na tayo patawarin, linisin ng ating mga kasalanan nung tayo na bautismuhan. So dito sa Hebreo chapter 5, 8 and 9, sino yung maliligtas? Maraming grupo ng pananampalataya, sabi nila, hindi kailangan ng pagsunod. Sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Hindi totoo yun. Basahin natin. Hindi totoo yung sumampalataya, ligtas ka na eh. Dito sa Hebrews chapter 5, 8 and 9, hindi nga binanggit ito yung pananampalataya. Basahin natin. Wala man tayong mababasa sa sumampalataya dito. Bagamat sa isang anak, siya natuto ng pagsunod sa papagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at na maging sakdal siyang naging pinagmulan na walagang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya-kanya. Doon sa Mark 16 ng sumasampalataya at mabautismo na maliligtas. Bakit? Pag nabautismo tayo, yung dugo ng ating Panginoon ang maglilinis sa ating mga kasalanan. So yung epekto ng kanyang kamatayan ay pupunta sa atin pag tayo sumampalataya at nabautismuhan. So hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Sa Galatia, chapter 3, 26 verse 27, ito yung importante. Sabi nila, mahalaga relasyon. Ganyan. Totoo yun. Mahalaga relasyon sa ating Panginoon. Totoo yun. Ang tanong, kailan ka nagkaroon ng relasyon sa Panginoon? Na ikay sumampalataya? Hindi. Na ikay sumampalataya at nabautismuhan. Basahin natin. Sapagkat kay Kristo Jesus, kaya lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Mahalaga yung pananampalataya. Pero kailan tayo sumampalataya? Kailan mo pinakita na ikay sumampalataya? Na ikay nabautismuhan? Sapagkat ang lahat na sa inyo binautismo kay Kristo ay binay si Kristo. So kailan mo naging Panginoon si Kristo? Na ikay nabautismuhan. So doon tayo nilinis ng Panginoon ng ating mga kasalanan. So yun ang kaloob ng kaligtasan. Pag ginawa mo yan, erase ang iyong kasalanan sa harapan ng Diyos. Sa kasalukuyang panahon, delete. Ganyan. Pag delete mo, tapos. Hindi mo na makikita yan. So, dinelete ng Panginoon ng ating mga kasalanan nang tayo tamalima sa Ebanghelyo. So, nagpapasalamat si Pablo doon. Ganyan. Nagpapasalamat ako doon. Ganyan. That you were enriched in everything by Him, in all utterance and all knowledge. Hindi sila naging mayaman sa material na bagay. Hindi sa ganung paraan. Pasinin natin, si Apostle Paul ay tumira na natili sa Corinto ng 1.5 taon. So, doon siya. Nung panahon na yon, ang kamay ng mga apostol ang pwede na makapagbigay ng magkaloob ng Espiritu Santo. So, si Pablo, siya tumagal doon. Sila'y mayaman ng mga kayamanang espiritual kanya. Sa paano paraan? Sa pamagitan ng kaloob ng Espiritu Santo. Pasinin yung salitang utterance and knowledge niya. So ito yung mga espiritual na kaloob na galing sa kay Apostle Paul sa pamagitan ng pagpapato ng mga kamay ng mga apostol. So dahil siya tumagal doon, nakapagkaloob siya ng maraming kaloob ng Espiritu Santo. So yung utterance, yung pagsasalita. So maraming mga tao doon na may kaloob ng pagsasalita ng mga wika. At marami ding nagkaroon ng kaalaman. So ito yung pagkakaunawa ng katotohanan. So ito yung spiritual. Kasi yung mga apostol, hindi naman palagi kasama ng mga kapatid. Para sila tumibay, sila yung nagbigay ng kaloob ng Espiritu Santo. Pero ito yung may katapusan. Mamaya, pagdating na sa chapter 30, malalaman natin, yung spiritual gifts ay pansamantala lang. Hanggat hindi pa naisulat itong salita ng Diyos. Napakarami mga propeta at mga nagsasalita ng wika sa Corinto na kinakailangan pagbigay ng kautusan si Pablo ng kaisaan.
Ilan ba pwede magsalita kanya ng mga wika? Ilan ba ang pwedeng magpropesiya? Basahin natin. Sa 1 Corinthians chapter 14, napakarami nila. So sabi sa karamihan ng mga kapatid na may kaloob kanya, hindi lahat pwede magsalita. So tingnan natin, basahin natin. Sa 27 verse 29. Ito po ang ating mababasa. Ako nagsasalitang sino man ng wika, dapat ay 2 hanggang 3 lamang. At sunod-sunod ang bawat isa at may isang magpapaliwanag. Subalit kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik ang bawat isa sa iglesia at magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Hayaan magsalita ang 2 at 3 sa mga propeta at ang iba'y umunawa sa sinasabi. So napakarami ng mga kaloob ng mga kapatid sa Korinto, kaya kinakailangan nyo lang ibigay ang kaisa. So sila'y mayaman sa ganung bagay. Dahil nga si Apostle Paul ay tumira doon ng 1.5 taon. Ito mga spiritual gifts. Ito ang nagpapatibay sa mga Kristiyano dahil wala pa nakasulat na bagong tipan. Sa Romans chapter 1 verse 11, si Apostle Paul ay gusto pumunta sa siyudad ng Corinto para makapagkaloob siya ng kaloob ng Espiritu Santo upang sila'y tumibay kanya. For gusto niya to impart the spiritual gift so you may be established kanya sa Romans 1:11. So yun ang paraan ng mga Kristiyano unang panahon na sila'y tumitibay, hindi katulad sa panahon natin ngayon. Meron na tayong kompletong Biblia. So mas swerte tayo, pwede nating makita ang kabuuan ng salita ng Diyos sa kanila, bahagi lang. Siyempre, hindi mo pwede magsalita ang propeta ng buong Biblia. So, bahagi lang, yung kanilang paraan ng pagpapatibay. So, sila'y mayaman doon, sabi ni Pablo. So, nagpapasalamat siya doon. Dahil sila'y punong-puno ng kaloob ng Espiritu Santo. The verse 6, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that the testimony of Christ was confirmed in you. Sa ibang salin. Makikita natin, sila'y napatunayan ng salita ng Diyos. Itong testimony ni Kristo ay hindi patungkol sa ating Panginoon. Yung testimony ay yung binigay mismo ng ating Panginoon. Ano yun? Yung Ebanghelyo ng Panginoon. Yan yung sinasabi ni Pablo, yung Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng mga kaloob na binigay ni Espiritu Santo, sila yung na-confirm. Ganyan. Ang salitang confirm, to make firm, establish, proven to be true. Ganyan. So yung mga kaloob ng Espiritu Santo na yun, ang nagpatibay sa mga Korinto sa kailang pananampalataya. So wala nang ibang paraan ng panahon na yon, kundi yung paraan na yon dahil wala pa nakasulat na bagong tipan. Dito sa Hebrews chapter 2 verse 3, paano pinapatunayan sa mga Korinto na hindi totoo? At sa ganung paraan, sila yung maging matatag sa kailang pananampalataya. In Hebrews chapter 2 verse 3, how shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord? Yan siya nagsimula. And was confirmed, siya pinatunayang totoo to us by those who heard Him. Sino yan? Mga apostles. God also bearing witness with both signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to His own will. Alam niyo, yung salita, yung apat na yun, yung salita, pareho-pareho lang. Nagbibigay lang sila ng emphasis. Tingnan niyo, yung signs. Ito yung nagtuturo. Sabihin, pag sinabing signs, ito yung nagtuturo, ito yung totoo kanya. Pag salitang wonder, ito yung nag-a-appeal sa inyo kay Sipan. Kaya nagtataka. Various miracles, sapagkat nagpapakita na hindi ito mga natural na bagay, ito'y galing sa Diyos. Kanya. Pero anong paraan na nabigay yung signs, wonders, and various miracles? Ito'y kaloob ng Espiritu Santo. So ito yung mga salitang ito, iba-iba, pero tumutukoy lang sa isang bagay. So ito mga bagay na ito, unang-una, ito yung nagpahayag, kung anong maloob ng Diyos, at ito rin ay nagpatunay na ito ay totoo. Ito sa Mark 16, verse 20. Ito po ay kamukha ng Hebrews chapter. Ito tumutukoy sa parehong bagay. Ano sinasabi sa Mark 16, verse 20? Ito sinasabi, mga kapatid. Ito ang ating mababasa. Nang sila'y nangaral, anong taglay nilang katibayan na yung tinuturo na totoo?
sa pamagitan ng mga tandang kalakip kanya. Basahin natin. At tumayo sila, yung mga apostle, at nangaral sa lahat ng dako, habang gumagawang kasama nilang Panginoon, at pinatutuhanan ng salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip kanya. So, paano lang patunayan ng mga apostle na itinuturo na ito yung mga bagay na kailang ginawa? Various miracles, signs and wonders, gifts of the Holy Spirit, na hindi pwedeng mangyari sa natural na paraan. Kaya tinatawag na miracles, dahil hindi ito natural, ito'y supernatural, ito'y galing sa Diyos. So, yun ang paraan na sila ay na-confirm kanya ng mga bagay na kailan tinanggap ay totoo, at sa lalong paraan, sila ay tumibay sa kanilang pananampalataya. So that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. So ano ang magiging bunga ng mga kaloob na yan? Ito'y pinakikilala sa kanila yung kalooban ng Diyos. At isa sa mga bagay na pinapakilala ng kalooban ng Diyos ay darating ang Panginoon. Sabihin, alam nila yon, so sila ay para bagang naghihintay na may kagalakan sa pagdating ng ating Panginoon. So, hindi sila nagkulang ng anumang kaloob, kanya. So, punong-puno sila ng kaloob ng Espiritu Santo. Bakit? Ang tanging parang para makapagbigay, may pagkaloob ang alamang kaloob ng Espiritu Santo, ay sa pamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol. Kaya wala na tayong kaloob ng Espiritu Santo ngayon. Number one, dahil wala na mga apostol. Tingnan sa Acts chapter 8, 17 to 18. Doon nagkaroon na po ng iglesia sa Antioch, nabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem, sinugo nila si Juan at saka si Pedro. Anong dahilan? Basahin natin. Sa Acts chapter 8, 17 to 18. Sa verse 14, na mabalitaan ng mga apostol, kung naalala natin nung nagkaroon ng pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem, yung lahat ng mga kapatid ay nagsipangala. Ang natira, mga apostol sa Jerusalem. So yung mga apostol ay nun sa Jerusalem. Nabalitaan nila. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem, na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, sinugo nila sa kanila sina Pedro at Juan. Verse 16, sapagkat hindi pa ito, verse 14, 15, ang daloy bumaba at ipinanalangin sila upang kanilang tanggapin ng Espiritu Santo, sapagkat di pa ito dumating sa kanino man sa kanila, kundi sinabautismo lamang sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ipinatuloy na Pedro at Juan ang kailang mga kamay sa kanila at tinanggap nilang Espiritu Santo. Verse 18, na makita ni Simon na ibinibigay Espiritu sa pamagitan ng pagpapato ng mga kapay ng mga apostol, sila inilok din ng salapi. Actually, yung binigay Espiritu Santo, yun ay isang metonymy o isang figure of speech. Nang ibig sabihin, binabagit ang Espiritu, pero ang kahulugan ay mga bagay na galing sa Espiritu kanya. Ito ay kaloob ng Espiritu Santo. Yun sa 19 verse 6. Si Pablo, nakarating sa Efeso, sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng mga alagad, 12, to be exact. Ibinato niya ang kanyang mga kamay at tumanggap sila ng kaloob ng Espiritu Santo. Basahin natin sa 19, verse 6. Nang maipatong na ni Pablo sa kanyang mga kamay, bumaba sa kanilang Espiritu Santo, at sila nagsalita ng mga wika at nagpropesiya kanya. So, ang pagbaba ng Espiritu Santo, hindi mismo Espiritu Santo binigay sa kanila. Ito'y galing ng Espiritu Santo. Sa Romans chapter 1 verse 11, gusto pumunta ni Pablo sa Roma para makapagbigay siya ng kaloob ng Espiritu Santo. O po sila magsipagtibay kanya. Si Pablo tumira ng 1.5 taon sa Efeso. Ibabasa na sa Acts chapter 18. Mali po yan, 11 and 12. Kaya marami siyang pagkakataon na ipato ang kanyang gamay sa mga kapatid at sila tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Wala tayong katibayan sa Bagong Tipan na may iba pang apostol na karating sa Corinth, maliban sa ating ay Apostle Paul. Kaya nga, hindi sila nagkulang kanya sa anumang kaloob. So ito yung ibang salita na sila yung mayaman sa kaloob ng Espiritu Santo. Parang walang yun, di ba? Dahil nga ito yung sa pamagitan ng ating Panginoon. Sila nagagalak sa pagdating ng ating Panginoon. So, kailan kaisipan, dahil nakita nila ang kalooban ng Diyos, ay ang pagdating ng Panginoon. Siya rin sa ating
Ang ating focus ay sa pagdating ng Panginoon. Dahil nga inaipayag sa kanila ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng kaloob ng Espiritu Santo, nalalaman nila ng Panginoon yung darating. Pupadalhin sila sa langit. So alam nila yan. The Hebrews chapter 9 verse 28. So Christ was offered once to bear the sins of many. Nung unang dumating ang ating Panginoon, siya namatay para sa ating kasalanan. Pero sa kanyang pangalang pagdating, wala nang kaugnayan sa kasalanan. Hindi na siya magpapatawad. Ganyan niya, parang salita. Eagerly waiting. Ito is Hebrews thing. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time, apart from sin. Wala nang kaugnayan sa pagpapatawad ng kasalanan. Tapos na yan eh. Ano ang susunod? Ang ating kaligtasan. Kasi dadalhin na tayo sa langit, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang hinihintay nila kanya. Kaya siya yung nagpapasalamat. So, in Revelation of our Lord Jesus Christ, Apocalypse kanya. Kaya nga po yung Tagalog sa Revelation, hindi ko alam kung anong nakalagay dito, ay Apocalypse. Hindi rin nila sinalin yun. Ito ay transliterate nila. Tingnan nyo. Apocalypse kanya. Ito yung gano'n sa Apocalypse. Uncovering. Yung apo without. Kanya. Yung calypsis, cover. So, uncovering kanya. Hindi ibig sabihin yung pagpapahayag ng kanyang salita sa pagkakataon na ito, kundi pagdating ng ating Panginoon sa huling araw. Yun ang kailang inihintay. Sa King James Version, yun yung translation. So that ye come behind no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. So siya na naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon, katulad natin. So walang pagkakaiba sa kanila at sa atin, naghihintay sila sa pagdating ng Panginoon. We will also confirm you to the end, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. So para tayo maligtas at tanggapin ng Panginoon, kailangan patunayan tayo na tayo ay gano'n. So patunayan tayo na tayo tapat. Kaya pwede natin tanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. Kailangan tayong patunayan. Sabi ka, to make you establish, make secure. So pagdating ng Panginoon, tayo ay napatunayan at pinatunayan natin na tayo tunay at lubos na sumusunod sa ating Panginoon para tayo maligtas. Tingnan niyo yung salita, that you may be blameless. Tayo ay blameless, hindi dahil sa tayo din nagkasala. Tayo ay blameless dahil palagi tayo pinapatawad ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. So, ang isang Kristiyano ay magpapatunay at tapat. Pag tapat tayo sa Panginoon, pag nagkamali ka, kayo humingi ng tawad. So, pag pinatawad ka, you're blameless. So, yun na makikita natin, wala tayong pwede pagmalaki. Kaya tayo matatagpuan na walang kasalanan sa pagdating ng ating Panginoon dahil pinatawad ng Panginoon. Dahil sa ating paglilingkod. Kung tayo naglilingkod sa Panginoon, nasa ating isip yun. Kung hindi tayo Kristiyano, wala tayong pakialam doon. Yan nagkakasala ka, hindi, wala kang pakialam doon. Pero kung Kristiyano kayo nagkasala, meron ka nararamdaman na hindi maganda kasi kinikasala kayo ng tawad sa Panginoon. At ikay patatuan ng Panginoon, so ikay magiging blameless. So ito'y pagpapatuloy na pagiging tapat sa araw ng Panginoon para tayo maligtas. Kaya itong ginagawa natin ngayon ay bahagi ba't tayo nag-aasa sa salita ng Diyos? Para luminaw po sa atin, mga kapatid. Anong pinapayo ni Pablo? Para tayo matagpuan ng walang sala sa pagdating ng ating Panginoon. 1 Corinthians 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast. Huwag makilos, kanya. Manatili ka lang, kanya. Ibumabog. Hindi rin kumikilos. Tulad ng haligi na yan. Kahit anong gawin mo, hindi siya gagalaw. Always abounding in the work of the Lord. Tayo sumasagana sa gawa ng Panginoon. Bakit? Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Dahil ito'y mapapatunayan tayo na walang sala pagdating ng araw. Dahil tayo nagsusumika. Tayo sumusunod. Hindi tayo naapektuhan ng anumang bagay na nangyayari sa tayo mananatiling Kristiyano. Kaya ay mo babuli. Tingnan niyo yung aligi na yan.
Kahit pagkaroon ng malakas na bagyo, andun pa rin yan. Hindi magagalaw yan. Yung aligid. Ganon din ang kaisipan ng isang Kristiyano, sabi ni Pablo. Kaya nga, tayo matagpuan na walang sala sa pagdating ng Panginoon. Yung blameless, walang taong technically, absolutely na blameless. Wala. Dahil lahat tayo nagkasala. So, hindi ibig sabihin ng blameless na wala kang kasalanan. Dahil lahat ng mga tao nagkasala, pati mga Kristiyano. Sa 1 John chapter 1 verse 8, kung sinasabi natin na hindi tayo nagkakasala, sabi ni Pablo, tayo sinungaling kanya, katotohanan wala sa atin. Sa verse 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala kanya, ginagawa natin sa sinungaling dahil sabi, ang Diyos na nagsabi, lahat ay nagkasala nga kanya. Siya nagsabi na. So tayo nagkasala. So hindi tayo blameless in that sense. Pero ang blameless, wala silang masasabi sa atin. Wala silang ma-accuse sa atin. Bakit? Dahil pinatawad na tayo ng Diyos. Nung tayo sumunod sa Kanya. Pag nagkasala tayo, humingi tayo tawad sa Panginoon, pinatatawad tayo ng Panginoon. So tayo blameless in that sense. Pag patuloy tayo sa ganitong paglilingkod sa Panginoon, kinikilala natin ang ating pagkakamali, at palagi tayong humingi ng tawad sa Panginoon, we'll be blameless pagdating ng Panginoon. So pag natakpan tayong blameless, siyempre, tayo dadalhin sa langit ng Panginoon. Bakit? Bakit tayo sigurado? Dito tayo magtatapos. Bakit tayo sigurado na mangyayari sa atin yun? Sapagkat ang Diyos ay tapat kanya. Siyang nangako sa atin, so kanyang gagawin. Siya'y tapat. Gagawin ng Diyos ang mga bagay na ipinangako niya. Gagawin niya yun. Buti pa tayo kumisan, nangangako tayo, hindi natin nagagawa. Palagi na pangako kanya. Pero ang Diyos hindi. Ang Diyos ay tapat kanya. Gagawin niya yung ipinangako niya kanya. So patutunayan niya yung mga Korinto ay dapat iligtas pagdating ng araw, dadalhin sa langit, kung sila'y patuloy na susunod sa kalooban ng Diyos. So palaging conditional ang kaligtasan. Hindi tayo maniwala sa walang kondisyon ng kaligtasan. So palataya kaligtasan, hindi totoo yun. Bilang Pangulo, sila Pastor Paul, bakit siya nakatitiyak na maniligtas? Tiyak siya. Parang hindi siya na nag-aalinlaan na siya maliligtas. Bakit? Meron siyang ginawa, di ba? Babasahin natin. Doon sa ika-4 na kabanata, ika-7 hanggang ika-8 talata. Kanya, basahin natin. Nakipaglaban ako ng mabuting pagkikipaglaban, natapos ko na aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Yun ang ginawa ni Pablo. Iningatan ko ang pananampalataya, hindi ako umalis sa pananampalataya kanya. Natapos ko na aking takbuhin kanya. At nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban kanya. So dahil nagawa niya yun, anong hinihintay niya? Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat sa araw na yon. Tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na naghahangad ng kanyang pagpapakita. So ito yung unang bahagi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Pinapaalala ni Pablo kanya yung kalagayan nila sa harapan ng Diyos. Dahil ang mga susunod na mga kabanata ay pasasabihin ni Pablo yung kailang pagkakamali. So yung pari ito yung parang kinikintal ni Pablo sa kailang kaisipahan. Kailangan tayo kaya matagpuan na walang daya o blameless sa pagdating ng Panginoon. Kaya kung meron kayong magkapagkakamali, kailangan nyo baguhin. So yan ang thesis ni Apostle Paul. Meron kayong pagkakasala, kaya tandaan nyo ito. Dito tayo nagsimula, kanya. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi niyo alam. Dahil kayo'y punong-puno ng kaloob ng Espiritu Santo. Nalalaman niyo kanyang kalooban ng Diyos. At kayo nag-aagad na pagdating ng Panginoon. If that's the case, kanya, yung mga susunod na kabanata ay yung kailang mga pagkakamali. Yung unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, tulad ng ating pinag-aralan ng kalang linggo, ito'y sulat na punong-puno ng pagkakamali ng mga Korinto. Gusto niyang mastuhin. O pagdating ng Panginoon kanya, kayo matatakbuhan na walang daya sa kanyang paningin. So ito po ating
pag-aaral sa hapong ito. Maliban lang po kung mayroon tayong mga katanungan. Kung wala tayong katanungan, balik natin muli kay kapatid na nauulang po sa pagpapahawi.